Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Sunday. So, ngayon, magsa-Sunday service po kami. So, ibabalik natin lahat ng mapupuri sa Panginoon ngayong umaga. So, it's Sunday, time to give worship and give praise to God, to our God. Alam natin, malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na natin nanatili, sana sila kasama natin. Ngunit tumalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ko sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabi ang Jesus hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay ang anti-Kristo. Hindi nila pinaniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kikilala ninyo man ang anak, kikilala niya ang Ama. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili tayo sa anak at sa Ama. At ito naman na ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na ililigaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang ang Espiritu'y nanatili sa inyo, hindi ninyo kakailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang tumuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at ito'y walang batid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na yaon. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat sa oras na ito kami tuloy lubos na nagdala at salamat sa iyong kabutihan, lalo na sa iyong mga mensahe. Welcome po namin ay Holy Spirit sapagkat sinabi mo, dalawa o tatlong natutupon, nandiyan po yung kanyang presensya sa aming kalalitan. Salamat po God sa iyong kabutihan at kanakilaan. Buksan mo po yung Espiritu at po namin, na marinig po namin kung ano po yung ipagawa mo sa aming kalalitan. Lalo mo rin po kayo sa Quran sa pagkakalitasyon ng ating kalaman, bagpos kayo po yung kaya po mo. Thank you so much to God, and we pray. Amen. Okay, ito po yung ating mensahe na kung saan ito po yung mga reminders sa ating ng Panginoon bilang mga lingkod niya o mga anak. Okay, kung titignan mo sa mga panahon ngayon ay marami na nasisira yung pananampalataya natin sa karumagitan sa ginagawa ng sanlibutan. Lahat ng bagay, kita man, marinig mo man, ayan ito ay isa nakakasira sa ating pananampalataya. Pero tandaan po natin, wala po tayong ibang tinitingnan o pinapakinggan kundi ang salita naman ng Panginoon. At ito din yung mapapalakas sa atin bilang mga mananampalataya. Kahit anong pagsubok at trial sa buhay po natin, tandaan po natin, lalo po natin kasama ang ating Panginoon. Kaya hindi po may wala sa ating paniniwala. Sabi niya, yung simula pa noon ating paniniwala sa Kristo, ang daan patungo sa kaharian. Iwanag sa 46, sabi niya, ako yung tinanong siya ng kanyang mga disipulo, sabi niya mga disipulo, saan po yung daan punta sa kaharian ng Diyos? Sinabi niya sa Kristo, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makapunta sa anak, hindi sa pamamagitan ko. Sabihin, wala siyang binanggit ng mga religion o ang mga sekta, kundi mismo si Jesus Christ ang
daan papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya dyan sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang salibutan o ang mga bagay na nasa salibutan. Ang umilig sa salibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sabihin, kung puro nag-isip mo lang dito sa libutan, material o ano man mga bagay na mapalayo ka sa Panginoon, ibig sabihin niya, hindi umiibig sa Ama. Ibig sabihin, mas priority mo yung gawain ni Satanas kaysa sa gawain ng ating Panginoon. May tandaan natin, pag napili na po tayo sa libutan na gumagawa ng mga hindi kaya sa Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay mawala sa atin. Papalitan naman yung pag-ibig mo ay doon nakatuon sa mga gawain pagkakataon. Tandaan po natin, ang Panginoon po, lagi po tayo kamahal. Kahit ano po yung ginagawa po natin, ay mahal po tayo ng Panginoon. Kaya kung nakatuon po tayo sa mga bagay na hindi naman angkop sa ating pananampalataya, ay yan din pong dahilan mapalayo at sa kanyang pagmamahal natin sa Panginoon papalitan ng pagmamahalan sa libutan na hindi naman kaya sa Panginoon. Kaya sabi na sa 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang nasa ng laman. Sabi ng mga nakikita, narinig po natin, sa kapaligiran po natin, sabi niya, ang nasa ng mata, yung mga nakikita, at pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nangmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sabihin mo, pag mayabang, pag malaki mo yung sarili mo, pag malaki mo yung mga ginawa mo, no? Simbahan o ano man ginagawa mo na accomplishment. Kung nakagawa ka ng accomplishment sa buhay mo, ikaw yung tataas, hindi yung pangalan, hindi yung pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yun ang mga bakas ng libutan na ginagawa. Pero kung sabi mo, ginagawa mo ito, na-accomplish mo ito sa tulong, to God be the glory. Ito po ibabalik sa ating Panginoon yung mga ginawa po natin kabutihan. Sa ating kapwa, kung ano man yan. Yung po siya, huwag natin akuin na sa sarili natin yan. Kundi, ibalik natin sa Panginoon lahat. Kaya mas mag-glorify yung pangalan ng ating Panginoon. So, sabi niya 17, mawala ang sanlibutan at ang lahat ng pinamulingan ito. Ngunit ang mga sumusunod sa kaloob ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi niya, mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay manatiling buhay. Ito po yung mga tandaan po natin. Yung mga bagay sa libutan, na mawala po, yung pinagkinapan po natin, na ilang taon, na mawala po. Pero yung salita ng Diyos o kalooban ng Diyos o sumusunod po tayo sa ating Panginoon, ay tayo'y nabubuhay, sabi niya, magpakailanman. Kasama natin si Jesu Cristo. Amen? Okay, sa 18, sabi niya, mga anak, ito po yung mga sabi ng Panginoon na reminder sa atin, mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Anti-Kristo. Ano po yung mga Anti-Kristo ito? Ngayon marami lang nagbibitaw ng mga Anti-Kristo, kaya alam na natin, malapit na ang wakas. Ito po yung matandaan po natin, marami po yung nagliligaw sa ating pananampalataya o paniniwala sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya tandaan po natin, no? Ang mga Anti-Kristo na ito ay hindi nila kikilalanin si Kristo Jesus parang Ama. No? Ibig sabihin, sabi ng kanyang salita, hindi mo makilala yung Ama kung hindi mo kikilalanin yung kanyang anak. Maliwanag kanya sa John 46, no? So, po yung daan po natin. Sabi niya, kahit na sila yung mga dati natin kasama, ito yung nasa club, kasama mo sa pananampalataya, pero yung ligaw sila ng Anti-Kristo ito, yung paniwala po nila, ay na umalim sa kasabitan gawain. Sabi niya din, kahit na sila yung mga dati natin kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi na natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay na natin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Yung mga maraming mga palataya kung saan ay hindi makikita sa kanilang mga buhay. Ang palataya nga nila, sila nga, pero hindi mo makikita kung ginagawa nila yung kagustuhan ng ating Panginoon. Pero mas ginauna pa rin nila yung ginagawa ng sanlibutan. Sabi niya sa 20, ngunit ipinakaloob na sa inyo ang Espiritu Santo
ay dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Kaya kung nandyan na si Jesucristo sa buhay po natin, nandyan yung Holy Spirit, ay takot na po tayo gumawa ng mga hindi kaya-aya sa Panginoon. Hindi, puro katotohanan ang sinasabi ng Holy Spirit. Yan po yung kaliman sa atin. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya, na wala yung Holy Spirit na yan, na patuloy ka na gumagawa ng kasama, ibig sabihin, wala pa sa iyo sa iyong katotohanan. Kundi, sinusundan mo pa rin yung takbo ng sanlibutan sa talas. Okay, sa verse 21, sabi, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyo walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Kaya ito po yung mga paalaala na marami man ng palataya, pero yung nakilala ng Panginoon, pero hindi na lubos nakilala ang Panginoon. Pero sabi niya, hindi ko ito sabihin na hindi ninyo alam yung katotohanan. Alam na nila ito na katotohanan. Pero maulit-ulit din nila ginagawa yung mga kasalanan. Kaya yan po yung sabi niya dyan. Sabi niya, ang katotohanan ay hindi pwede magsisinungaling. Kaya hindi pwede magsisimula sa kasinungalingan ng katotohanan. Hindi, yun po yung gusto ng Panginoon, puro katotohanan. Kaya sabi niya, sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba siya na nagsabi sa Jesus? Hindi, Kristo. Sino nga sabi nito ay ang anti-Kristo. No? Tandaan natin kapag hindi mo kilalanin pala, si Jesus Christ sa buhay mo, si Jesus Christ, ibig sabihin anti-Kristo na. No? Yan po tandaan po natin. Hindi nila paniniwalaan ang Ama at ang Anak. Kaya sa ating pinili na tayo. No? Kaya gamitan mo the Holy Spirit po tayo. No? Kaya tandaan po natin yan po yung gusto ng Panginoon sa atin na matanim sa ating puso at isipan. No? Kaya kung hindi natin kikilalanin kung aking sa Kristo Jesus, ibigyan po sabihin yung mga anti-Christ. Anti-Christ. Sabi na sa 23, ang di kumikilala sa anak, ay di rin kumikilala sa ama. Kapag kumikilala ninyo man ang anak, kilalanin rin niya ang ama. Sa ating kilalanin po natin si Jesus Christ, na anak ng ating Panginoon, naparito siya bilang sa atin. Sabi na siya dyan, 3:46, ako naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang lahat ng nanalig sa akin. Ayan po yung misyon ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa 24, pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang naririnig ninyo. Sa simula pa, kung gawin ninyo ito, manatili kayo sa anak at sa ama. Tandaan po natin, kung natanim na sa ating puso at isipan, yung salita ng Panginoong Jesus natin, ay huwag natin palitan, ipapalit lang po natin sa mga hindi kaya-aya na gawin ng ating ng Satanas na sa ating buhay. Kaya sabi niya sa 25, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo. Ito po yung pangako niya sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito po yung promise ng ating Panginoong Jesus sa atin, yung buhay na walang hanggan. No? Kaya ito po yung tandaan po natin, itong katawan po natin, ito ibabalik sa alabok, pero yung espiritu po natin, ito po ay kasama ng ating Panginoong Jesus na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi niya sa 26, isinusulat ko ito, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga tao nagnanais na ililigaw tayo. Ibig sabihin, ito po yung mga babala natin, reminder ng ating Panginoon na hindi po tayo palayo. Isinulat ito para hindi tayo palayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo maligaw, no? Yung landas. No? Kaya sabi niya sa 26, gayunpaman, ang Espirito'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espirito'y nanatili sa inyo, hindi ninyo kakailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu na ang magturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay, lahat ng itinuturo niya ay totoo at ito'y walang bahid na kasinungalingan. Tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo Jesus. Kaya ito po yung nagariman sa atin na kung magawa po tayo ng kasalanan, kung magawa tayo ng mga bagay na
Hindi kaya sa ating Panginoon yung Holy Spirit. No? Kapag wala ng Holy Spirit, napatuloy mo din ang ginagawa yung kasalanan na yan. Kaya salamat sa Panginoong Jesus na may Holy Spirit na binigay sa atin. No? Kaya sabi niya, sabi niya sa 28, no? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na yun. No? Kaya hanapin natin yung mga narinig po natin. Bakit natin tayo rin mapahiya pagdating ng ating Panginoon. Kung ano po yung mga ginawa mo, halimbawa ka na mabuti, yun din ang aanin mo. Kung nagkanin ka na mabuti, ay aanin ka na mabuti. Pero kung puro kasamaan ang ginawa mo, ay aanin ka nilang kasamaan. Kaya sabi niya sa 29, kung alamin nyo si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Sabihin, kung kabutihan po yung ginagawa po natin para sa Panginoon, ay ibig sabihin ay anak po tayo. Ibig sabihin, kapag hindi po tayo gumawa ng mabuti, ay alam natin kung sinong tatay po natin. Kaya kung mabuti yung ginagawa mo, alam mo din yung tatay mo. Nasa katotohanan at saka matuloy yung tatay. Iyo po yung ang ibig sabihin nyo. Kaya ang Diyos po natin, matuloy po. Alam niya kung ano po yung ginagawa natin. Pagkad manulihin, makikita po ng ating Panginoon. Kaya walang matatago sa Kanya. Pwede mo yung taguan ng iyong kapwa. O yung magulang na nakagawa ka ng masama. Pero yung ating Panginoon ay nakikita na lahat yung ginagawa po natin. Kaya hindi din po tayo pwede mandyan sa ating kapwa. Alam natin, ang Panginoon ay kaalam kung anong takbo ng isip niya, sa puso niya, kung anong mga ginagawa niya araw-araw, minuto-minuto sa kanyang buhay. Kaya alam na naman natin ang katotohanan, kung gagawin natin kung ano po yung nararapat para sa atin. Amen? Okay, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon Diyos, salamat sa iyo ng Misaya sa araw na ito. Kami po yung lubos na gabala dahil kayo po lagi namin kasama sa oras na ito, Lugad. Kami po yung pasalamat dahil tinipon mo po kami nang dahil sa iyo ay nandito po kami. Wala po kayo, Lugad, wala po kami nagawa. Kaya tulungan mo po kami, Lugad, na magampanan po namin yung mga tungkulin namin at magagawa po namin yung mga ipagawa mo sa amin sapagkat kayo po lagi namin kasama. Salamat po, God, sa Spirit mo, patuloy na kayo sa amin, lalo na sa iyong mga salita, O God, na patuloy na nakapalakas sa amin. Salamat, O God, ito po ang aming salangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm sorry, but don't wanna talk. I need